Praise God. Yung anointing, hindi ko naman alam na colorful pala ngayon. Like, bakit ang naisuot ko ay yung talagang, tingnan mo nga ang iyong katabi, ang masaya, pinagkakatiwalaan ng Diyos ng lahat ng pagpapala. Parang wala yatang masaya dito. Amen. So sabihin mo, maganda ang kinabukasan. At nawa narinig natin yung awitin nung isinayaw ng ating mga kababaihan. Anong sabi? Sabihin man nilang ako ay matino. Baliw pala. Anong sabi? Lahat ay gagawin ko para lang sa iyo, Panginoon. At alam mo, kung totoo sa atin yun, alam mo, ang simbahan, ang plano ng Diyos ay ipagkatiwala sa Kanya ang pagliligtas ng mga kaluluwa. So tayo po'y manalangin at nakikita ko ang magandang hinaharap. Sabihin mo, maganda ang kinabukasan. Lakasan natin ang boses, maganda ang kinabukasan. Amen. O aming Diyos, kay buti mo. At ikaw ang nagbibigay sa amin ng tatlong doble ng pag-ibig, galak, at kapayapaan. Kaya't walang makasisira ni makahahadlang sa amin. Totoo at tunay, tanging ikaw ang siyang kumikilos at gumagawa sa aming pagtibay at katatagan. Sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng gawain ay dapat itong tatlong ito ang ating gagawin, papuri, parangal, at luwalhati sa Diyos. Praise, honor, and glory. Kaya nga po ating unawaing mabuti na napakaganda po ng Diyos. At basahin natin sandali ang Psalms 133, napakahaba po ng chapter na ito. Pero may maiksi pa dyan, 2 verses lang, pero ito 3 verse. At ating tignang mabuti para maunawaan natin kung paano ka uunlad hanggang sa iyong pagtanda ay mananariwa at sagana. Kaya kailangan umiibig ka sa salita ng Diyos dahil maunawaan mo habang tumatanda ang tao, lalong sumasagana at nananariwa. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, parang matanda ka na. May bata na matanda dahil hindi na ngumingiti. At meron namang matanda na parang bata, laging nakangiti. Pag tinanong mo kung may pera, nakangiti pa rin. At hindi siya magsasabi kung may pera o wala, dahil pag nakita niyang ikaw ay kapos, ikay bibigyan. Amen? Sa Psalms 133, basahin po natin, verse 1. Napakaganda po. So basahin po natin sabay-sabay, Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Verse 2, It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garments. Verse 3, As the dew of Hermon and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. What is the blessing? Life forevermore. So, nais kong makita mong mabuti, ano ba ang unity? Kung wala pong unity, yung mga maliliit na batang umawit kanina, hindi po nila magagawa yung kanilang ginawa. Yung mga kalalakihan,
kung hindi po sila nasa unity, hindi po nila magagawa yung kanilang ginawa na talagang nakalulugod sa paningin ng tao at sa paningin ng Diyos. At yung mga kababaihan ay makikita natin na talagang bigay todo ang kanilang kagalakan. Kaya nga po ating unawaing mabuti, hindi rito pinag-uusapan kung may pera ka o wala. Hindi rin dito pinag-uusapan kung may bahay ka o wala o may sasakyan o wala. Sapagkat laging tandaan natin, wala po tayong pag-aari sa ibabaw ng lupa, ang lahat, ang may-ari ay ang Diyos. At dahil wala tayong pag-aari, ang may-ari sa atin, ang namamahala sa atin, kaya kahit wala kang pambayad, nagkakaroon ka ng pambayad dahil merong may-ari sa iyo. Amen. Basta lamang magpakaligaya tayo sa Panginoon. Amen? At dito makikita po natin, ang unity po, ang magandang halimbawa, si David at si Jonathan. At makikita natin, ipinagtanggol ni Jonathan sa kanyang tatay na si King Saul, si David. Ang isa pang magandang unity ay si Ruth at ang kanyang biyana na si Naomi. At ang isa pa rin maging unity, katibayan ng unity, si Esther at ang kanyang tiyo Mordecai. Tingnan mo ulit ang iyong katabi, ang pagkakaisa po ay nakapagpapatibay sa nagkakaisa. Tingnan natin sandali, dahil dito makikita po natin, isa-isahin natin ito para lalong maintindihan ninyo kung ano ang unity. Dahil kung wala tayong unity, wala tayong 17th year. Kung wala tayong unity, ang kabuuan ng biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay walang 38 years. Kaya nga po ating unawaing mabuti, ang sabi po sa verse 1. Iisa-isahin natin, Bible study muna tayo bago ang sermon. So dito, ang pagbubulay ng salita ng Diyos ay dapat ginagawa araw at gabi at ang pagbubulay ay sinasabi mo yung salita ng Diyos sa iyong sarili. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So inyong pakinggan at unawain at pagmasdan, yun po yung behold, pakinggan, unawain at pagmasdan. Kung gaano kabuti at kung gaano siya kapag ang magkakapatid ay nagtitipon na sama-samang nagkakaisa. Pansinin po natin, ano raw ang maganda at ano raw ang kasiyasiya at kaaya-aya? Ano raw? Unity. How good, how pleasant in unity. Amen? So, kailangang maunawaan mong mabuti para hindi ka maghirap dahil ang simbahan hindi dapat mahirap. Wala sa plano ng Diyos ang kahirapan para sa simbahan. Ang simbahan ay nakatalaga para pamahalaan ang kayamanan ng buong daigdig. Mamaya makikita mo kung paano hindi ka maghihirap. Kailangan lumaya ka sa buhay na isang kahig, isang tuka. Kailangan lumaya ka sa buhay na just enough. Tingnan mo ang iyong katabi. Kailangan wala ka na sa just enough at lumipat ka sa more than enough. Amen? Hallelujah. At sa inyong alam, sa nakita ko kanina, ay ating ituloy na yung kalabarson. Ating sakupin ang kalabarson. Amen? Tingnan mo ang iyong katabi at talagang kitang-kita, hindi tayo iisa, hindi tayo binyan lang. Ang biyaya ng Diyos ay ganap at buo. At kung ilan ang outreaches natin, dumarami sa Bicol, ay meron na tayong 4 na outreaches. At bakit dumarami? Sapagkat ang Diyos ang siyang may-ari ng simbahan. Kaya makikita natin, nagtapos si Pastor Kenneth Andrew at nag-birthday nung Tuesday. At siya po ay kung kasama nating buhay at sa Espiritu kasama natin siya dahil hindi namamatay ang Espiritu. Kaya siya ay 43 years old na. Pero yung kaniyang pag-aalay ng buhay ay nagpatuloy yung buhay ng Panginoon na ginamit sa Kanya. Kaya tayo nagkakaisa. At dito makikita po natin na laging unawain natin, kailangan tayo nagkakaisa. Amen?
At ito po ang ating tignan. Katawan natin. Alin sa bahagi ng ating katawan ang hindi mahalaga? Meron po ba sa katawan natin hindi mahalaga? Kahit po ang laway ay mabaho pag umaga, mahalaga pa rin ang laway. Sabihin mo, sapagkat pag natutuyo na ang iyong lalamunan, ay ikay kukuha ng tubig para magkaroon uli ng laway. Tama po ba? Kaya ang pinakamahinang bahagi ng katawan ay mahalaga sa buong katawan. Amen? Kung meron tayong kapatid na dukha, siya ay mahalaga para siya ay maakay natin sa pagyaman para sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya hindi natin nagagawa ito dahil wala tayong pagkikita-kita. Kailangan hindi pag Sunday lang, kailangan meron tayong laging tipanan at nagkikita-kita tayo dahil tayo kadalas ay abala sa hanap buhay. Tingnan mo uli ang iyong katabi, kasalanan ba ang magpakaabala sa hanap buhay? Hindi. Kasalanan kapag hindi mo inuna ang pakikipag-ugnayan sa mga kapatiran. Kailangang matibay at matatag tayo sa pagkikipag-isa. At makikita po natin sa verse 2, anong katulad ng unity. So yung it po, palit mo ron ay unity. Unity is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard. Even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments. Aaron is the first high priest. Siya ang unang mataas na saserdote. Pero kahit siya ang first high priest, siya pa rin ang namuno para ang lahat ng mga ginto'y gawing toro at sambahin nung maiwan ni Moses sila sa baba. Bagamat siya ay makasalanan, siya ay pinatawad pa rin ng Diyos dahil yung sabihin ni Moses, ang lahat ng panig sa Diyos lumapit sa kanan. At ang mga naiwan ay sila ay linamon ng lupa. Kaya nga po, ating unawaing itong tatlong talatang ito ay kabuuan ng pagpapala at ang pagpapala ay buhay na walang hanggan. Kaya iyo pong siyasating mabuti kung ano ang buhay na walang hanggan at mamaya titiyakin ko po sa inyo na ikaw ay hinding-hindi maghihirap. Unahin mo lang ang Diyos. Sabihin mo, unahin mo lamang ang Diyos. At ipakikita ko na po agad, bagamat ito'y dapat ay sa huli, ipakikita ko pong mabilis bago natin tukuyin ang verse 3. So unity is like. Yun pong anointing ng high priest. And then, isunod na natin yung verse 3 para hindi ninyo makalimutan. And unity is like the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. So, sila po, kung titingnan po natin, ang Psalms 33 ay bahagi ng Psalms of Ascent. Yung kanilang paglalakbay mula chapter 120 hanggang 134, yung paglalakbay nila papuntang Jerusalem para sumamba once a year. At panganib po ang mga daraanan nilang mga kabundukan at kasukalan. Kaya makikita natin sa bahagi, 2 ulit na sinabi roon, my help comes from the Lord who created heaven and earth. Ang aking tulong ay nanggagaling sa Diyos, hindi sa tao. Ano po? Ang aking tulong, pag ikay nabuhay na ang tulong mo ay manggagaling sa Diyos na may likha ng langit at lupa, ikaw ay laging uunlad at magtatagumpay. At hindi ka na tamad-tamad. Magiging kang masipag. Sapagkat ang masipag, laging tandaan mo, ang pagpapala ay kapag ikaw ay nagpakasipag sa iyong buhay na relasyon sa Diyos. Unay, pakikipag-ibigan sa Diyos bago ang anumang bagay. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Iniutos ng Panginoon ang pagpapala, the blessing singular. At ano yung pagpapala? Even life forevermore.
Pero dito ay makikita po natin itong life forevermore at eternal life ay hindi pa nangyari sa lumang tipan, ito ay naganap ay sa bagong tipan. Sapagkat kung titingnan po natin sa 1 John 5:20, who is life eternal and the true God? Jesus Christ is the true God and eternal life. So what is the blessing? Jesus Christ, the eternal life. And we know that the Son of God come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Kaya nga kung sasabihin mo ay kaya ka hindi masyadong makapag-ministry dahil asikaso mo yung mga batang malilinggit. Makinig ka, kapatid. Hindi ka titibay at tatatag kung puro pamilya lang ang inaasikaso mo. Maliliit pa ang bata at wala kaming katulong. Ako ay nasa misyon sa iba't ibang panig ng daigdig. Walang kasama ang aking asawa. Pero nagpapadala ang Diyos ng makakasama nila sapagkat ang Diyos ang namamahala sa mga masunurin. Tingnan mo ang iyong katabi, ang Diyos ang namamahala sa mga masunurin. Kaya marami ang mga Kristiyano ay abala sa paghuhulog ng sasakyan, ng bahay. Ay unahin mo ang Diyos at hindi ka maaabala. Dahil ang Diyos ang tutusto sa lahat ng pangangailangan. Amen po ba? Kaya nga po ito ay aking ipinangangaral dahil isinasabuhay ko ang aking ipinangangaral. At lahat ng aming tatlong anak ay naglingkod sa Diyos hanggang kaapu-apuhan. Dahil may pangako ang Diyos, siya ang bahala sa kanyang mga anak. Kaya kung lahat po tayo mag-aalab, maliit yung iyong sasakyang iyong pinagsisikapan, maliit yung negosyo mo. Mas malaki ang plano ng Diyos kaysa iyong inaakalang malaki. Sapagkat pag ang inaakala mo'y malaki, lagi kang absent sa gawain. Tingnan mo ang iyong katabi, salamat at anniversary ngayon, kaya present ka. Pero ang lahat ng maalab sa Diyos, hindi po nag-a-absent. Lagi pong pangunahin ang pagdalo sa pagtitipon sapagkat doon po kikilos ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Sabi sa 1 John, luhugasan tayo ng dugo habang tayo nagtitipon. Kaya kung ano man ang kasalanan natin, hindi natin alam, hinuhugasan tayo habang nakaupo kayo dyan at habang ako'y nakatayo. Amen? Amen. So yun po yung nasa 1 John, the blood of Jesus cleanses you. Linilinis kayo ng dugo ng Panginoong Hesukristo kung kayo ay nagkakasama-sama sa pagtitipon. Kaya nga po, hindi problema ang pera. Sabihin mo, hindi problema ang pera. Dahil kung ang pera ang problema, hindi po tayo nakapagpatuloy sa ministeryo. Pero dahil ang Diyos ang nag-utos, ang Diyos ang magtutustos. At maging ang pagsunod ay hindi sa dahil minithi ko. Inilagay ng Diyos sa aking puso ang pagsunod. So sa lahat ng pangyayari, Diyos pa rin ang namumuno at nangunguna. Kaya nga sabi ng isang matagumpay na lingkod ng Diyos, I am changed to God's authority. Ako'y nakatangnikala sa pamamahala at kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po ating unawaing mabuti, ikaw ay dapat ay umaasenso. Tingnan mo ang iyong katabi, ikaw ay dapat umaasenso. Ikaw ay dapat ay nasa progreso at umuunlad at masagana. Hindi dahil sa hanap buhay mo, hindi dahil sa iyong negosyo, kundi dahil kay Kristo. Kaya nga po ating unawaing mabuti, the blessing is Jesus Christ. So atin pong ususain.
Believe God and you shall be established. Maniwala sa Diyos at ikaw ay magiging matatag. Maniwala sa propeta at ikaw ay magiging masagana. So believe God and you shall be established. Believe His prophets and you shall be prosperous. Ano po bang prosperous? Ang prosperous po, ikay maligaya sa panahon ng wala kang pera. Madali pong maging maligaya pag maraming pera at marami sa atin pag may pera na, nandun muna sa Boracay. O kaya ay nasa resort. Pero pag walang pera, nasa simbahan. Pero kung ikaw ay magkapera, lalong magiging maalab sa pagdalo sa pagtitipon. Amen? Sapagkat merong mas malaking isusunod ng Diyos doon sa iyong natanggap. Kaya humihinto ang pagpapala dahil hindi nagpapatuloy sa sigla yung pinagpala. Kaya nga po ating unawaing mabuti, ikaw at ako'y iniibig ng Diyos. Ayaw natin pong siya sa ating mabuti, na ating unawaing mabuti, na nung iutos ng Diyos, Elijah, humanda ka, magkakaroon ng 3 taon kalahating tagtuyo at taggutom. At pumunta ka doon sa Balo, sa Saripat. Bakit siya pinapunta ay sa Balo at ba't hindi sa mayaman? Dahil yung Balo, nung kanyang puntahan bilang pagsunod sa Diyos, sabihin mo, ang pagtibay at pagunlad ay nasa pagsunod sa Diyos. At ang sabi ni Elijah doon sa Balo, ipaghanda mo ako ng pagkain. So bless the prophet, believe the prophet, and you shall prosper. Ang sabi niya, wala po akong maibibigay sa inyong pagkain dahil itong aking lulutuin ay para lang sa aming mag-iina. Pagkakain po namin, hihintay na lang namin ang kamatayan. Ang sabi ni Elijah, ipaghanda ninyo ako ng pagkain. So yung kakainin nila, ibinigay sa propeta. Kaya nga, nasa pagbibigay, hindi pag maraming pera. Yung Balo, 2 kusing lamang ang kanyang kabuhay at yaman, ibinigay sa gawain. Tingnan mo ang iyong katabi, pag mapagbigay ka sa gawain, hindi magkukulang hanggang kaapu-apuhan mo. Magsimula ka ay sa kakaunti at dadami ang ibibigay mo sa patuloy na pagkakaloob. Amen? So yun po ay kasaysayan at hindi iniuutos ng mangangaral. Binabalikan natin yung kasaysayan at ano ang nangyari doon sa Balo. Nung makakain ang propeta, mula ngayon, 3 taon kalahati na hindi kayo makakaranas ng gutom at uhaw. Nangyari po ba yun? Amen. At ang kapansin-pansin ng isa pa ay si Elisha. At merong isa ring Balo na asawa ng lingkod ng Diyos na isa ring propeta. At ang sabi ng Balo, ang kanilang mga anak ay magiging alipin bilang pambayad sa mga utang nila. Propeta, pero may naiwang utang. Pero laging tandaan natin, tapat ang Diyos dahil tapat yung propeta, babayaran ng Diyos yung kanyang mga naiwang utang. Kaya sabi ni Elisha, kumuha ka ng sisidlan ng mga langis at damihan mo. At magkakaroon ka ng pambayad sa utang at hindi na magiging alipin ang iyong mga anak. At ang sabi ng Balo, nahiram ko na po lahat ng basyo, wala na po akong mahiram. At siya po ay napagpala. Kaya nga po, isabuhay natin ang salita ng Diyos. Ano po? At pag isinabuhay mo ang salita ng Diyos, mararanasan mo ang Diyos. Love God by loving His Word, and loving His Word is by doing His Word. Amen.
Dahil hindi ka sisigla at hindi ka tatatag kung hindi ka manggagawa ng salita ng Diyos. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Kung sisiyasatin po natin, narinig niyo ba that Jesus is the Alpha and the Omega? Narinig mo ba that Jesus is the same yesterday, today, and forever? Amen. So, yun po'y napakahalaga sapagkat ating unawaing mabuti na ang Panginoong Hesukristo, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay nasa labas ng kanilang nilikha. So, kung halimbawa sa palad ko, ito yung linikha ng Diyos. Pero sa pag-ibig ng Diyos, humalo siya doon sa kanyang mga nilikha na kanyang nilikha. Kaya araw-araw kasama natin ang Diyos. Pero kadalasan ang iyong tinitingnan ay kung sino-sino, huwag kang aasa sa tao. Babala, huwag kang aasa sa tao. Hindi ka aasenso. Kaya nga po, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, kanila ang kaharian ng langit. Kaya nga po ating unawaing mabuti na dito po sa paglikha ng Diyos, makikita po natin ang kasaysayan. Ang una pong propeta ay si Moises. Ang unang mataas na saserdote ay si Aaron. At dito makikita po natin ang huling hukom ay si Samuel. At siya ang unang propeta sa kanilang panahon. At makikita rin po natin na ang unang hari ng Israel ay si Saul. At makikita rin natin na nagsunod-sunod ang pagpapalit ng hari. At wag po natin kalilimutan, may unang Adan at may huling Adan. Ang unang Adan ay yung nagkasala, ang huling Adan ay ang Panginoong Hesus na hindi nagkasala. So, dito makikita po natin na ang huling propeta ay ang Panginoong Hesukristo. Ang huling mataas na saserdote ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya kay Hesukristo lamang tayo laging titingin, kay Hesukristo lamang lagi tayong magtitiwala dahil nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Pag ikaw ay nagsanay na ang laging bukang bibig, Jesus is Lord. Kaligtasan ay laging uusad at kikilos anuman ang ating kalagayan. Kaya nga po ating unawaing mabuti, narinig niyo ba that Jesus is the author and finisher of faith? Siya ang may akda at siya ang nagtapos ng pananalig. At ano ang kanyang pananalig? Na siya ay naging masunurin sa kanyang Ama hanggang sa siya ipako sa krus. At dito makikita natin ang pananalig ay pagtitiwala na hindi ka pababayaan ng Diyos at lagi kang sasamahan ng Diyos anuman ang iyong karaingan o kalagayan, sapagkat ang mataas na saserdoteng taong katulad ni Aaron ay kailangan mag-alay pa sa kanyang sarili dahil ang taong saserdoteng mataas ay nagkakasala. Subalit, ang Panginoong Hesukristo ay kailanman na hindi nagkasala, kaya hindi na niya kailangan ng pag-aalay dahil buong buhay niya ang kanyang inialay, kaya ikaw at ako ay layana sa kasalanan. Amen? Kaya nga po ating unawaing mabuti itong kagandahan na ating pananampalataya. Na ikaw at ako'y mahal ng Diyos. Sabihin mo, ikaw ay mahal ng Diyos. Ngayon, alam po natin ang unity. So, ang titulo po ng mensahe, Unity Inspire Belief. So, ang pagkakaisa ay nagbibigay ng hamon at sigla para manampalataya yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus. Amen po ba?
Kaya nga po, paano makikilala ng mga hindi nakakakilala sa Panginoong Hesukristo ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng bawat isa sa atin? Sa Ephesians 4 verse 1, isa-isahin po uli natin at tayo magsisiruin doon sa pinakang tampok ng pamumuhay na iisa. Hindi magkakaisa, kundi iisa. Unity, pero ang talagang layo ng Diyos ay gawin tayong isa. Yung pagkakaisa ay kaiba kaysa isa. Na pag tiningnan ka ng Diyos, ang nakikita niya ay siya sa iyong sarili. Amen po ba? Pag tiningnan mo yung katabi mo, ang makikita mo ay si Jesus sa iyong katabi. Bakit? Dahil tayo isa. So, I therefore the prisoner of the Lord. Pansinin po natin, ang bilanggo po ba ay may kalayaan? Wala. At ang tawag ni Pablo sa kanyang sarili ay bilanggo ng Panginoon. Ibig sabihin, bahala yung nagbilanggo sa akin. Lahat ng kailangan ko, bahala siya dahil ako'y bilanggo niya. Tingnan muli ang iyong katabi. Kaya nga po maiiwasan ang sitsitan at satsat at hatulan kung ikay bilanggo ng Panginoon. Dahil kung hindi ka bilanggo, ikaw nagsisikap para mabuhay. Huwag kang magsisikap mabuhay, hayaan mong buhayin ka ng Diyos na may-ari sa iyo. Amen? I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. So ako, kung magkagayon na bilanggo ng Panginoon, ako'y nakikiusap sa inyo na kayo'y mabuhay ng kalugod-lugod sa inyong pagkatawag, sang-ayon sa inyong pagkatawag. Tingnan mo ang iyong katabi, ikaw ba ay bibig sa katawan ng Panginoon o kamay? So kung titingnan po natin, eyes are used for seeing. Kaya unang W, watching. Mata ang ginagamit. Hands for working. Tama po ba? And then, feet for walking. Watching, ano ang kasunod? Working and walking. Kaya nga po, kailanman hindi ko natandaanan na nalimutan na kami ng Diyos. At ang dahilan, lagi kaming pinagdadaluyan ng kaniyang pagpapala. Sabihin mo, pag hindi ka daluyan ng pagpapala, hanggang dyan ang iyong pagpapala. Kailangan bukas ang palad mo para tuloy-tuloy ang daloy. Isa yata ang nakaunawa. Kaya nga po ating unawaing mabuti na sa Diyos manggagaling ang lahat ng pagpapala, lalo na sa pananalapi. At ano po ang sabi? Dahil madali po yung salitang unity, pero handa ka bang mamatay diyan sa para sa iyong katabi? Talaga, mabuti kung yan ay talagang totoo. Dahil laging tandaan mo, ang nagtitiwala sa Panginoon at umaasa sa Panginoon, siya ay nagsabi, kaaway mo ay kaaway ko. Pag nagtiwala ka sa Panginoon at umasa sa Panginoon, kalaban mo, ako ang kalaban. Your enemy, I will be their enemy. Your foes, I will be their foes. And your adversaries, I will be your adversaries. Hindi mo alam, maraming galit sa iyo. Tingnan mo ang iyong katabi. Hindi sa simbahan lamang, sapagkat ang galit ay inggit. Nakikitang ikay ngiti ng ngiti, pero pag sinilip ka naman, tuyo ka lagi ang ulam. At naiinis sila, sapagkat laging tandaan mo, pag maligaya ka sa tuyo, darating ang hamon. Amen. Sapagkat hamon ka, na umasa at magtiwala sa Diyos. Ulitin kong muli, huwag kang magtitiwala sa negosyo mo. Do not trust in your business and do not claim that your business is your own. Hindi po, pinagagamit ka lang. Sabihin mo, pinagagamit ka lang. Sweldo mo, pinagagamit ka lang ng Diyos.
Kaya kailangan lagi tayong nakatingin ay sa Diyos na umiibig sa atin. Ano ang sabi ng verse ating tignan? Ang kasunod po ay ang verse 3. Ano po ang sabi? Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. At nagsisikap ng maalab at buong tapang na panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Amen? Pag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, hindi mararamdamang wala kang pera. Pag puspos ka ng banal na Espiritu, hindi mararamdaman na magdamag ka pa lang hindi nakatulog kagabi. Hello? Endeavoring, nagsisikap, maalab, maapoy, na pinananatili ang pagkikipag-isa ng banal na Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Bakit po may bisya? Bakit may fivefold ministries? At laging tandaan mo, huwag mo nga hatulan ng mga ngaral. Dahil bago niya na ipangaral yung isang talata, napakaraming hirap na kanyang tiniis at pinagdaanan. Sapagkat, kung isa ang problema mo, ang pastor mo, kayo ay lahat ay problema. Nauunawaan niyo po. Kaya tumitibay ang pastor at nabubuhay na matatag dahil sa dami ng problema. Israel is strong because of their enemies. Kaya ang kalakasan natin ay yung mga taong umuusig sa atin, yung mga taong lumalait sa atin sapagkat sila ay naiinggit dahil tayo ay sinasamahan ng Panginoong Hesus Kristo. Ano ang sabi ng verse 12? Kayo po ba'y nakakasunod? So, yung pagtuturo po for the perfecting of the saints. Ano ang tawag sa bawat Kristiyano? Tingnan mo ang iyong katabi. Ang santo po'y buhay, hindi patay. Sabihin mo, ika'y santo. Amen? At ikaw ay ginagawang sakdal. Ikaw ay ginagawang ganap. Para ikaw ay makagawa sa simbahan. Tanong mo sa iyong katabi, ano ang gawain mo sa ating simbahan? Sapagkat laging tandaan po natin, ang mga nagtuturo ay para gawing mature. Ang mga banal para sila'y maglingkod. At sa paglilingkod nating lahat, sumisigla ang katawan ni Kristo. Amen. So ano ang katawan ni Kristo? Yung katabi nating mga simbahan dito sa kanan at sa ilalim. Pag nakita nila na kahit tayo ay iilan at mas marami sila, pero lahat tayo ay masayang lagi at laging may kainan, purihin ng Panginoon dahil ang Panginoon, ang kanyang katibayan ng pagsama, laging may kainan. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, ang katibayan ng pagsama ng Panginoon, laging may kainan. Kaya kung ibig nating lagi tayo nagkakainan, magbaon ka katulad ng bata sa 5,000 hindi pinauwi ng Panginoon, yung bata lang ang nagdala ng pagkain. 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay at napakain ng 5,000. Tingnan mo uli ang iyong katabi at makikita mo na malaki ang gamit sa iyo ng Diyos. Amen? Unity inspire. Unity inspire. Believe. Ayun, mabuti at may nakakita ng title. Ayun, purihin ng Panginoon. Ang pagkakaisa po ay nakahahamon upang sumampalataya yung nakakakita na tayo nagkakaisa. Hinga ng malalim. So, he is the last Adam, he is the last prophet, he is the last high priest. At kung titingnan natin sa Hebrews, ang kanyang pagiging mataas na saserdote ay magpakailanman at ang mataas na saserdote, siya lamang ang humalo sa mga tao para tulungan at lalayan at ayudahan.
Kaya araw-araw kasama natin ang mataas na saserdote. Amen? Kaya nga po ating kilanlin is the King of Kings. Siya ang hari ng mga hari, is the Lord of Lords. Kaya kailangan matibay ang ating paniniwala at pagtitiwala sa Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga, pag may bayaran ang gawain ng Panginoon, maliit lang naman yung bayaran natin sa broadcast, sa radio, television, international at sabay-sabay po yan kung ilan-ilang himpilan, araw-araw. May bayaran ka po. Itataas ko yung halaga ng babayaran, may bayaran ka po. Lalo na nung mag-lockdown sa Green Hills, tuloy ang renta at tuloy ang Meralco. At umabot sa 2 milyong mahigit after 2 years, may bayaran ka po. Amen? At nabayarang lahat yung bayarin. Amen? Sapagkat siya ang may-ari sa akin, siya ang may-ari sa ginagawa ko, siya ang nagahari sa lahat ng kanyang pag-aari. Sabihin mo, pag-aari ka ng Diyos. Magtiwala ka ng lubos-lubusan sa Diyos. Amen? Hallelujah! So ngayon tayo mag-zero in dun sa pinakatampok. Yung pagkakaisa ay tayo ang nagpapasya, pero yung pagiging isa ay bunga ng panalangin ng Panginoong Hesus. At paano tayo maging isa? Sa Proverbs o sa John 17, pag-zero in na po tayo at nang sa gayon ay magawa natin ang mga susunod pang gawain. Sa verse 20. Ano po ang sabi doon? At ang sabi po doon, neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. Tayo po ba ay kasama rito sa verse 20? Bakit mo nasabing amen? Because we believe. Amen? Sa itinuro ng mga apostol na nasa Biblia, sumampalataya tayo kay Jesus. Kaya kasali ka rito, kasali ako dito, kasali tayo dito. Tayo'y idinalangin ng Panginoon. Ano ang sabi sa verse 21? That they all hanggat hindi tayo nagkakaisa dito sa katabing simbahan, dahil ang simbahan ay isang katawan. At ang gagawa lang noon ay ang Panginoon, that they all may be one. As thou, Father, art in me and I in thee, that they also, inulit, may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Unity inspire belief. Kapag tayo ay nabuhay na isa kay Kristo at sa Kanyang Ama at sa Banal na Espiritu, maniniwala yung mga makasalanan sa ating paligid. Amen. That the world may believe that thou hast sent me. At ang sanlibutan ay sasampalataya na ako'y isinugo mo. Ano ang bunga ng pagkasugo ng Panginoon na ikaw at ako ay isa kay Kristo? At pag ikaw ay isa at ako'y isa kay Kristo, mamahalin mo na yung masama ang ugali. Tingnan mo uli ang iyong katabi at laging tandaan mo, naalala ko ang isang kapatid at siya ay may kaya, sa Green Hills po ito. At ang sabi niya, linapitan ako, talagang harapan. Ang sabi niya, Pastor, buong pamilya ko, aalis na kami. At ako'y ngumiti, sige po, kapasyahan ninyo yan. At pagkalipas ng ilang panahon, sabi ko, ba't narito ka? Ang sabi niya, wala palang ibang lugar kundi ito. Umalis pero bumalik. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Amen. At pag ikay bumalik, huwag nang pabalik-balik pa. Manatili ka sa iyong pagkabalik. Amen.
at maglingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. At hindi paupo-upo lamang. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Bakit gusto ng Panginoon na tayo ay isa? Tingnan po natin, napakaganda at napakahalaga na maunawaan natin kung ano ang mithiin ng Panginoon. At ito po ay makikita natin sa verse 22. Ano po ang sabi? And the glory which thou gavest me, I have given them that they may be one, even as we are one. At ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin, ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, katulad natin na tayo ay isa. Verse 23. Ito po ang layunin. I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me. At ang layunin ng pagiging isa sa Panginoon sa Ama at sa Banal na Espiritu, para kasama tayo ng Panginoon saan man siya naroroon. Because I desire that they will be with me where I am. At saan nandun ang Panginoon? Nasa kalangitan, kasama niya tayo doon spiritually, bagamat physically nasa binyan tayo. Kaya nga po, napakaganda po ng buhay. Tingnan mong mabuti. Ang simbahan dapat laging maraming pera. Tingnan mo ang iyong katabi. Ang simbahan dapat laging maraming pera. Tahimik ulit. Nais kong ipaunawa, huwag kang aasa sa pensyon. Nako. Huwag ka rin aasa sa ayuda. Pag pumunta ang OSCA, kayo po ba'y nakatanggap ng ayuda? Hindi. Dahil hindi ako binalitaan. Ako ba ay may pension? Wala, pero ako'y may Diyos. Dahil yung mga pinagtrabahuhan ko, hindi pala ako ibinayad sa SSS. Isip-isipin mo yung kagandahan, amen? Dahil kung ako'y may pension sa SSS, ako aasa buwan-buwan. Pero dahil ako'y walang pension, nakatingala ako sa langit at umuulan ng biyaya at pagpapala, amen? Hallelujah! At ito po'y katotohanan na mangyayari din sa bawat isa sa atin dahil sa Diyos nang gagaling ang mga pagpapala, lalo tigit ang pinansyal. For my God shall supply all your need according to His riches. Nasaan ang riches? In glory. And what is glory? The presence of God to do the impossible. If you cannot do the impossible, you are only relihiyoso ka lang kung hindi ka humahakbang sa imposible. Kung lumalabo ang mata mo, sabihin mo, magaling na ako katulad kanina ng ating pantomime. Ano po? Abay, pagtiwalaan mo. Kung titignan ko, alam ko ang diabetes. Pag lumalabo ang mata, diabetes. Tumataas ang asukal. At pag antukin, bumababa ang asukal. At yung iba, sinusukat pa. Ang ginagawa ko, iniluluhod ko. At nababalanse ang blood sugar. Tingnan mo ulit ang iyong katabi at nawawala ang mga panlalabo ng mata. Tingnan mo ulit ang katabi, huwag mong sayangin ang iyong krisis. Sabihin mo, waste not your crisis. Go to Jesus and declare that by His stripes you are healed. Go to Jesus that He will supply all your financial need. And if you believe that He will supply your financial need, wawasakin ng Diyos ang lahat ng pader na humahadlang sa iyong pananalapi. Amen po ba? Kaya nga po, kailangan tayo mag-alab at nang sa gayon ay tayo ay laging kakasihan ng Diyos. Moses, I will be with you. Joshua, I will be with you. At ang sabi ni Isaiah, isisilang ang Mesiyas at ang pangalan niya Emmanuel, meaning I am with you. Kasama mo ang Diyos. Kaya ako'y natutuwa pag nakikita yung mga bata na masayang-masaya. Kaya sila'y masaya dahil sa kanilang tatay at nanay. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, ang Diyos ay napakabuti. Kanino po kaya itong Deuteronomy 8:18? Nais kong makita mo, ang simbahan dapat laging may pera. Amen po ba?
At ang sabi po sa 8:18, I have given you the power to get wealth. Hindi po sinabing to await wealth, to get. Power means ability. Amen? Katalinuhan at karunungang ibinigay ng Diyos para makuha mo ang kayamanang itinakda ng Diyos. Kaya sabi niya, pag kayo'y maganda na ang mga bahay, maganda na ang buhay, huwag ninyong aakalain sa pagsisikap ninyo, kaya kayo nagkabahay, huwag ninyong aakalain, kaya maginhawa ang buhay ninyo dahil sa inyong pagsisikap. Hindi! Binigyan ko kayo ng kapangyarihan para kayo ay yumaman. Amen po ba? Mahirap itong paniwalaan, pero tuloy-tuloy, araw-araw na sabihin mo, God has given me the power to get wealth. Amen po ba? Kaya nga po ating unawain na ikaw ay dapat maraming pera. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat marami kang pera. So, lumaya ka sa just enough. Amen? Sabihin mo, lumaya tayong lahat sa sakto lang. Paano ka lalaya? Sa 2 Corinthians 9:8. Kailangan may salita lagi ng Diyos. Ano po? At ano po ang sabi ron? 2 Corinthians 9:8. At ang sabi ron po, grace abounding. And God is able. Sino raw ang may kakayahan? Sino raw ang may kakayahan na ikay yumaman? Sino raw ang kakayahan na hindi ka maghirap? And God is able to make all grace. Paano ka raw yayaman? Paano ka raw aasenso? All grace. Amen. Biyaya ng Diyos ang siyang gamit at pagpapalang ibinigay ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya, ano ang sabi? That you always having all sufficiency in all things. By the grace of God, you will have, each one of us will have always all sufficiency. Hallelujah. Ano po yung all sufficiency? Magkakaroon tayo ng ganap at buong-buong di magkukulang sa lahat ng mga bagay. Kung wala kang trabaho, sabihin mo, God has given me the power to get wealth. At maglakad ka, God has given me the power to get wealth at magkakanegosyo ka. Paulit-ulit hanggang wala kang hanap buhay, God has given me the power to get wealth. At pansinin po natin, all sufficiency in all things, saan ang gamit ng pera? Saan gamit ang pera? That you may abound to every good work. Amen. Hallelujah. Hindi ka kakapusin, hindi titigil ang pera sa iyo kung ikaw ang perang tinatanggap mo, ginagamit mo sa paggawa ng mabuti at makikita mo, God is able. Sabihin mo, God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. At makikita ang ating pagkakaisa. Pag may pera ako, ugali naming mag-asawa at mga anak namin, nag-iisip kami at nananalangin, sino po ang ibig mong bigyan namin ng pera? Hello? Good work. Kaya nga po, unawain mong mabuti. Sabihin mo, huwag ikaw mampalad. Kailangan bukas ang palad para dumalo yung pagpapala. Amen? At dito makikita po natin, sa dami po ng bayarin, lalo na po sa main church, napakarami po ng bayarin. Sa mga ministeryo, sa prayer mountain, tuloy-tuloy po ang agos ng pagpapala. Bakit? Dahil nakabukas ang aking palad. Dumadaloy ang pagpapala.
So kailangan ikaw ay may isipan. Nakita ko doon sa isang notebook ko noong 2008. At ipinahayag ko, I have a breakthrough mindset. Ano po yung breakthrough? Ako ay merong pag-iisip na laging magtatagumpay. Tingnan mo uli ang iyong katabi. I have a mindset of breakthroughs. At may kasunod doon, I will do supernatural breakthrough for the Father's glory by the power of Jesus Christ and by the leading of the Holy Spirit. At ang sabi rin ng isang mangangaral, if you will not walk in the impossible, you only practice religion. Do the impossible, and impossible blessings will flow to your life. Kaya nga po ngayong 17th year anniversary, salamat po dahil tayo tuloy-tuloy dahil sa patnubay ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At nakita ko ang sigla ng bawat isa at iyon po ay nagpapaluha sa akin dahil talagang ang Espiritu ng Diyos ang namamahala sa simbahan sa katawan ng Panginoong Hesukristo. So ang gawain po natin, kung ibig mong hindi magkulang ng pananalapi, support the ministry of your church. Finance the gospel of Jesus Christ. And then build the kingdom of God and spread it. Nakikita mo, tutustos ang kalagi ng Diyos sa mahihiwagang kaparaanan. Huwag na huwag kang manghihinayang sa iyong itutulong na pananalapi. Amen? Makita tayong maligaya kapag tayo'y nagbibigay. At kapag ikaw ay bigay ng bigay at todo bigay, palaki ng palaki ang daloy, hindi ka mahahadlangan ng kaaway. Ang gusto ng kaaway, tayo'y maging kuripot. Ano po ba ang kuripot? Ang kuripot po ay yun, hinayang na hinayang. Huwag mong panghihinayangan dahil pansinin mo, ikay nakatulog ng magdamag dahil ikaw kung wala mang electric fan ay may abaniko. Yung iba wala, nasa kalsada lang. Ano kaya tiyong hamunin na sila ay kumilala sa Panginoon? Si Mother Teresa, ang kanyang ministry, wala siyang sapatos o sandalyas, lumalakad siya na yapak. Nagtatravel siya around the world at alam mo ang mensahe niya? Sasabihin lang niya doon sa mamamatay na sa kalsada ng Bombay, sasabihin lang niya, Jesus loves you. At mamamatay yung nasa kalsada na nakangiti dahil siya naniwala na siya'y iniibig ng Diyos. Kaya nga po, unawain mong mabuti, sabihin mo sa iyong mga kaibigan, Jesus loves you. Pero bago mo sabihin yun, idalangin mo muna siya bago mo sabihin. Dahil hindi yun maniniwala, dahil hindi mo naman siya iniibig. Sa tuwing kayo ay magkakainan, kinukwenta mo, hati-hati tayo dito. Pero kung kayo ay magkakainan at sabihin mo, taya ako. Amen. Kaya pag sinabi mo, Jesus loves you, maniniwala yon dahil ikay may pera. Tingnan mo ang iyong katabi, sa pera lang po ba yun? Hindi po, sa daloy ng pera. Amen. Dahil nakapagpapakain ka ng mahirap. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Ikaw ay gusto ng Diyos na masagana. Anong sabi? And God is able. Sino raw ang gagawa para ikaw ay masaganang masagana kahit sa iyong pagtanda at ang iyong mga apoy masaganang masagana? Sino raw ang gagawa? And God is able to make. Sino raw ang gagawa? God is able to make. At paano daw ikaw at ako ay mananagana? By all grace. And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things
may abound to every good work. And what is grace? Grace is the strength and power of Jesus Christ. When I am weak, then Christ is strong. Amen? At makikita mo na sa biyaya ng Diyos, ikaw ay sisigla, ikaw ay titibay, at ikaw ay tatatag. Kaya nga sabi ni Pablo, I labor more than they all, not me, but the grace that is with me. Kaya pag ikaw ay tustos ng biyaya ng Diyos, you shall reign. Sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, you shall reign like king on earth because of the abundance of grace and the gift of righteousness through our Lord Jesus Christ. At makikita mo na hindi ka na magiging papatay-patay at ikay laging masigla dahil ikay magkakaroon ng buhay na patutuo, pinagaling ka sa tuhod. Amen? Ang sabi nung isa, talagang hindi maalis-alis yung kanyang gout. Ay, paano kanya eh? Huwag mong aangkinin yung sakit. Sabihin mo, huwag mong aangkinin yung sakit. Inipo ko yung 2 paan niya dahil may kaloob pa naman 5,000 doon sa 5,000 na tungkol sa 38th anniversary. Inipo ko yun, wala nang gout. Yang kamay mo, may kapangyarihan yan. Huwag mong papayuhan, yung gout, naku, mag-exercise ka, sabuyan mo ng luyang pinakulo sa mainit na tubig, huwag. Hawakan mo dahil ang sabi roon, lay hand on the sick and they shall be healed. Yang kamay mo, may kapangyarihan yan. At pag nagpagaling ka ng may sakit isang araw, yun palang may sakit ay multimilyonaryo, kaya monthly meron kami 50,000 as love gift at pinaaralan ang aming 2 anak na si Pastor Dexter at si Pastor Jonathan. Yun po'y laging nagdadala pati pagkain. Multimilyonaryo pala yung gumaling. At bakit gumaling? Dahil sabi ko sa pangalan ni Jesus, magaling ka na, mamamatay na yung panganay na anak. Binuhay ng Diyos. Kaya for several years, 1994 to 2006, talagang sila halos ang tumutusto sa pangangailangan ng mga bata. Tingnan mo ang iyong katabi, gamitin mo yung kapangyarihan ng Diyos na inilagay sa iyong palad. Amen? Nasa iyong palad ang kapangyarihang magpagaling ng may sakit. Magpagaling ka ng may sakit, magpagaling ka ng may sakit. Itaas mo ang iyong kanang palad, sabihin mo, ang binyan ang pinakamaunlad. Dahil since 1985, nasa binyan na po ako at ako ay nangangaral na dito at aming tinatayuan. Wala pa yung mga negosyong yan, wala pa yung mga gusaling yan. Nandun lang kami sa kanto at kami ay kumakain at aming inangkin. 5 kami, inangkin namin, binyan for Jesus Christ sa panalangin at nangyari, ang binyan ay maunlad, ang binyan ay siksik sa pagpapala. Amen. Kaya ituloy natin at laging tandaan mo, ang ating takbuhin ay ang simbahan ay maging maunlad, ang simbahan ay maging pinagpala, ang mga kapatiran ay maging pinagpala at maunlad, at ang Pilipinas ay uunlad. Kaya nga po, sa 17th year anniversary, tumayo kayo at tatapusin natin unity. Ano ang kasunod? Inspire belief. At marami ang mahihikayat na sumama sa inyo sa pagdalo tuwing araw ng linggo, lalo na sa midweek service at sa prayer service. Hawakan mo ang kamay ng katabi, 2 kamay. O Diyos, aming Ama, dito sa 17 taon ng iyong katapatan at mabiyayang pagsama sa mga kapatiran dito sa biyaya ng Diyos, Christian Fellowship Binyan. Higit kaysa nakaraan dahil kung magpala ka ay lalong mas malaki kaysa nakaraan. Kaya igawad mo sa iyong mga anak ang higit na malaking pagpapala, ang higit na malaking pagtitiwala at paniniwala sa iyo mula sa susunod na 18 taon. Itong 1 taon na aming sisimulan ngayon patungo sa 18 taon, bawat isa ay may mga kaluluwang madadala sa iyo. Lahat kami ay magliligtas ng kaluluwa
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu at sa bihin ng pasigaw at pahiyaw ng bawat isa. Amen. Purihin ang Panginoon.